Ate Isabel, may nagawa po ba akong mali para ikagalit ninyo? Kung mayroon man po, sana pagalitan nyo na lang ako o parusahan. Huwag nyo naman po akong tratuhin ng ganito kalamig. Natatakot po ako. Masyado ka lang sensitibo, Maya. Hindi ako galit. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at magtrabaho ka na lang ng maigi. Magandang araw. Ako ang inyong Sinjong Gojang Mind Station. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang regalong pangkasal na sumubok sa halaga ng pagkakaibigan at ang isang lihim na itinago sa ilalim ng isang lumang tasa sa loob ng 3 taon. Nagbigay ako ng 50,000 piso bilang pakimkim sa kasal ng isang katrabaho. Pagkalipas ng ilang araw, binigyan niya ako ng isang lumang tasa bilang regalo. Itinapon ko lang ang tasang iyon sa isang sulok sa loob ng 3 taon, hanggang sa kinailangan kong maglinis ng bahay para sa aming paglipat. Hanggang sa matuklasan ko ang isang bagay sa ilalim ng tasa na halos ikahimatay ng puso ko. Ang langit sa Maynila sa mga huling buwan ng taon ay may dalang malamig na simoy ng hangin. Hindi ito ang matinding lamig ng taglamig, ngunit sapat na para gustuhin mong magkulong sa loob ng iyong silid. Ito ang perpektong panahon para humigop ng mainit na tsaa at balikan ang mga nakaraang alaala. Sa isang bihirang pagkakataon na maluwag ang aking linggo, nagpasya akong ayusin ang aking magulong study room. Ang silid na ito ang nagsisilbing lugar kung saan ko tinatapos ang mga papeles na hindi ko natapos sa opisina, at ito rin ang naging imbakan ng mga alaala ng aking ilang taong pagtatrabaho. Sinimulan kong ayusin ang isang lumang estanteng gawa sa Nara na nasa sulok ng silid. Makapal na ang alikabok na namuo sa ibabaw ng mga libro at ang mga lumang folder ay naninilaw na, tanda ng paglipas ng panahon. Sa katahimikan ng silid, ang tunog lamang ng pagpahid ng basahan ang maririn. Dahan-dahan kong inilabas ang bawat libro at bunton ng mga dokumento, pinaghihiwalay ang mga itatabi at itatapon para magkaroon ng espasyo. Ang simpleng gawaing ito, na sa unay tila nakakabagot, ay nagdala sa akin sa isang malalim na paglalakbay sa nakaraan. Nang abutin ko ang pinakailalim na bahagi ng estante, ang pinakamadilim at pinakamalalim na sulok, may nasagi ang aking mga daliri na malamig at magaspang. Dahil sa kuryosidad, inilabas ko ito. Sa ilalim ng maputlang dilaw na sinag ng hapon na tumatagos sa bintana, isang maalikabok na kahon ng karton ang lumitaw. Luma at sira na ang kahon, at ang mga gilid nito ay tuklap-tuklap na, patunay na matagal na itong napabayaan doon. Kumunot ang noo ko habang sinusubukang alalahanin kung ano ito. Pagbukas ko ng takip ng kahon, isang amoy amag ang sumalubong sa aking ilong. Sa loob nito, isang kulay putik na tasa ang nakalagay. Sa sandaling iyon, ang mga alaala mula 3 taon na ang nakalipas ay bumalik, malinaw at masakit, na parang isang pelikulang black and white na mabagal na ipinapalabas. Agad kong nakilala ang bagay na ito. Ito ang regalo sa akin ni Maya, ang dati kong kasamahan na itinuring kong parang tunay na kapatid, bilang pasasalamat sa aking regalo sa kanyang kasal. Nang hawakan ko ang tasa, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang ibabaw nito ay baku-bako at ang barnis nito ay nanilaw na, parang pinagbabaran ng tsaang matagal nang nakaimbak. Ang bibig ng tasa ay may mga yupi sa ilang bahagi na tila pinulot lamang mula sa isang basurahan. Ang sama ng loob at pagkadismaya na naramdaman ko 3 taon na ang nakalipas ay muling umakyat sa aking dibdib na parang ngayon ko lang ito naramdaman. Padabog kong inilapag ang tasa sa mesa at isang malagong na tunog ang umalingaw-ngaw. Mapait kong tinitigan ang tasa. Noong mga panahong iyon, itinuring ko si Maya na parang bunsong kapatid. Mula nang siya'y baguhan pa lamang sa kumpanya at laging tuliro, inakay ko siya. Tinuruan mula sa paggawa ng mga report hanggang sa pakikipag-usap sa mga kliyente, at pinagtakpan ko pa ang kanyang mga malalaking pagkakamali.
Naniwala akong ang pagmamalasakit ko ay totoo at magtatagal magpakailanman. Ngunit ang isinukli sa akin ay ang malamig na pakiramdam ng pagtataksil, ang kapalit ng aking katapatan at ng malaking halaga na 50,000 piso ay itong luma at walang kwentang tasa. Noon, ang 50,000 piso ay hindi maliit na halaga. Ito ay halos kalahati ng buwanang sahod ng isang ordinaryong empleyado at katumbas na ng isang buwang gastusin ng aming pamilya. Hindi ako nagdalawang isip na gastusin iyon para sa kanya. Ngunit paano niya nagawa sa akin ito? Kinuha ko ang basahan at akma ko na sanang itatapon ito sa basurahan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla akong natigilan. Siguro dahil sa likas na pagiging matipid ng isang may bahay o marahil dahil sa isang maliit na hibla ng panghihinayang sa isang nasira ng relasyon. Napailing na lang ako at nagpasyang huwag na lang ituloy. Sinabi ko sa sarili ko na ituring na lang itong isang aral tungkol sa pagiging hindi mahuhulaan ng puso ng tao. Naalala ko ang mga unang araw ni Maya sa kumpanya. Galing siya sa isang maliit na bayan sa Bicol at kitang-kita sa kanyang pananalita ang kanyang punto. Lagi siyang kimi at mahiyain. Ako ang naglabas sa kanya mula sa kanyang lungga. Isinama siyang mananghalian at ipinakilala sa iba pang mga katrabaho. Minsan, nang magkamali siya sa pag-input ng numero sa isang mahalagang kontrata, ako ang umako ng kasalanan sa harap ng aming manager. Noon, nangingilid ang luha sa mga mata ni Maya habang mahigpit na hinahawakan ang aking kamay at sinabing, "Hinding-hindi ko po makakalimutan ang utang na loob na ito habang buhay." Mga salitang tinangay ng hangin. Ngayong iniisip ko, napakapait. Ang tasa ay nanatiling tahimik sa kanyang kinalalagyan. Ang alikabok ng panahon ay lalo lamang nagpatingkad sa kanyang kahabag-habag na itsura. Tiningnan ko ang aking maayos na study room. Lahat ay malinis, nasa tamang lugar, at may halaga. Tanging ang tasang ito ang hindi nababagay, pangit at walang dating. Ito ay tila isang peklat sa perpektong larawan ng aking matagumpay na karera at mga relasyon. Laging sinasabi ng asawa kong si Marco na masyado akong mag-isip at may tendensiyang mag-overanalyze. Ngunit sa bagay na ito, sigurado akong tama ako. Paano ang isang taong may utang na loob ay magreregalo ng isang bagay na luma at may bungi? Sinasabi nilang ang regalo ay nasa intensyon ng nagbigay, ngunit hindi ko matanggap ang intensyong ito. Ito ay kawalan ng respeto, isang pagwawalang bahala na lumampas na sa kapabayaan. Sinubukan kong alisin ang mga negatibong kaisipan sa aking ulo at ipinagpatuloy ang pag-aayos. Ngunit ang imahe ng tasa at ang masayang ngiti ni Maya noong araw na iyon ay patuloy na umiikot sa aking isipan. 3 taon na ang lumipas. Nagtatrabaho kami sa iisang kumpanya, humihinga ng iisang hangin, ngunit ang distansya sa pagitan naming dalawa ay mas malayo pa sa libu-libong milya. Ang dating magkapatid ay naging parang magkaaway na ngayon na nagiiwasan at tango na lang ang bati kapag nagkakasalubong. Noon, tumunog ang telepono at pinutol ang aking pagmumuni-muni. Ang asawa ko tumatawag para sa hapunan. Nagmamadali kong inayos ang mga nakakalat na libro at pagkatapos ng isang huling sulyap sa tasa, itinulak ko ito sa pinakasulok na bahagi ng estante kung saan walang sinuman ang makakapansin. Ang nakaraan ay nakaraan na, sinabi ko sa sarili ko. Hindi ko dapat hayaang maapektuhan nito ang kasalukuyan kong buhay, ngunit hindi ko alam na ang desisyon kong itago ang tasa sa halip na itapon ito ay ang magiging simula ng isang sunod-sunod na mga kaganapan na hahantong sa isang masakit na katotohanan na hindi ko kailanman inakala. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang silid, tanging ang malabong ilaw mula sa poste sa labas ang tumatanglaw. Ang tasang luwad ay tahimik na nakahiga sa dilim na tila naghihintay.
Naghihintay sa araw na maipapahayag niya ang kanyang sariling kwento, ang kanyang malungkot na kapalaran at ang tunay na damdamin na natabunan ng alikabok ng mundo. Dinala ako ng aking alaala, 3 taon na ang nakalipas. Noon, halos 2 taon pa lang si Maya sa aming marketing team. Galing sa probinsya, mag-isa siyang pumunta sa Maynila at nakatira sa isang maliit at maalinsangang rooftop room. Maliit ang kanyang pangangatawan at may mga pekas sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nagniningning sa determinasyon. Napakasipag ni Maya. Mula sa pagtitimpla ng kape para sa mga kasamahan at pagliligpit sa opisina hanggang sa pagbubuhat ng mabibigat na dokumento o pag-photocopy, hindi siya tumatanggi sa anumang trabaho. Mula pa noong una ko siyang makita, naging magaan na ang loob ko sa kanya. Siguro dahil nakita ko sa kanya ang aking sarili noong araw. Ako rin ay galing probinsya na may dalang maraming pangarap at pangamba sa pagpunta sa magulong syudad na ito. Ginawa ko siyang direct junior ko at tinuruan ko siya ng maigi sa bawat proseso ng trabaho. Matalino at magaling makisama si Maya. Lagi niya akong tinatawag na Ate Isabel at sinusunod niya ako. Sa isang mainit na araw ng Tag-araw, madalas kaming pumunta sa isang maliit na karinderya malapit sa opisina para kumain ng mami at magkuwentuhan tungkol sa trabaho at buhay. Ikinwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga magulang na may sakit sa probinsya at ang bigat ng mga gastusin na pasan niya. Isang araw, nahihiya niyang ibinalita sa akin na ikakasal na siya. Ang kanyang mapapangasawa ay kababayan din niya, isang tekniko sa isang maliit na pabrika sa labas ng syudad. Magkasintahan na sila mula pa noong high school at inalagaan ang kanilang simple ngunit matatag na pagmamahalan. Natuwa ako sa balita, ngunit kasabay nito ay nag-alala rin. Ang pag-aasawa ay may kaakibat na maraming problemang pinansyal, lalo na kung pareho silang hindi gaanong nakakaluwag sa buhay. Naaalala ko ang araw na tinawag niya ako sa isang coffee shop para ibigay ang imbitasyon. Sa isang tahimik na sulok, hawak niya ang kulay rosas na imbitasyon at nanginginig ang boses na sinabi sa akin, "Ate, simple lang po ang kasal. Mga malalapit na kamag-anak at kaibigan lang po. Kakain lang tayo, hindi na po namin kayang magarbong handaan." Nang makita ko ang kanyang mga matang kumikinang sa pinaghalong saya at pag-aalala, kumirot ang puso ko. Pag-uwi ko, kinausap ko ang asawa ko tungkol sa pakimkim para kay Maya. Nang sabihin kong balak kong magbigay ng 50,000 piso, napatingin siya sa akin na parang nababaliw ako. Sabi niya, "Ano? 50,000? Karaniwan sa katrabaho, 2 o 3,000 lang. Kung sobrang close, baka umabot ng 10,000. Pero 50,000? Halos kalahati na, yan ng sahod mo. Sobra naman yata yan." Binanggit niya ang lahat ng aming gastusin mula sa tuition ng bata, Meralco bill, hanggang sa padala sa aming mga magulang. Pinutol ko ang sinasabi niya. "Ano ka ba, Marco? Bakit ang kuripot mo? Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay ni Maya. Para na niya akong ate. Gusto ko lang siyang tulungan makapagsimula. Malay mo, magamit nila yung pera para magtayo ng maliit na negosyo. Isipin mo na lang na pautang. Kung maibalik, mabuti. Kung hindi, okay lang. Ituring na lang nating pagtulong." Umiling ang asawa ko at sinabing mahilig daw akong magpasikat pero sa huli ay pumayag din. Pera ko naman daw iyon, kaya ako na ang bahala. Maulan ang araw ng kasal ni Maya. Maaga akong gumising, nag-ayos at isinuot ang paborito kong bestida. Hawak ko ang pulang ang pao na may lamang 20 piraso ng bagong-bagong 2,000 piso. Maingat kong isinulat sa sobre, "Para sa mahal kong kapatid na si Maya, best wishes. Maging maligaya sana kayo. Love, Ate Isabel Mo." Nang hawakan ko ang sobre, isang kakaibang init ang naramdaman ko. Isang pakiramdam ng kasiyahan dahil nakakatulong ako at isang pagmamalaki sa sarili dahil isa akong mapagbigay na tao. Ang kasal ni Maya ay ginanap sa isang maliit na events place sa isang masukal na eskinita. Masikip ang lugar,
Luma ang mga mesa at upuan at karamihan sa mga bisita ay mga ordinaryong tao. Suot ni Maya ang isang wedding dress na halatang inupahan at medyo maluwag sa kanya, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi matutumbasan ng anumang yaman sa mundo. Ang kanyang asawa ay isang simpleng lalaki na tila tahimik at hindi mapakali sa tabi niya. Muli naantig ang puso ko. Direkta kong iniabot kay Maya ang sobre sa reception. Nang matanggap niya ito at maramdaman ang kapal, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at pagkatapos ay tumingin sa akin na may namumuong luha. Akma siyang magsasalita. Ngunit iwinagayway ko ang aking kamay at sinabing asikasuhin na niya ang mga bisita at huwag na niyang isipin iyon. Wala yun sa atin, sabi ko. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at paulit-ulit na bumulong ng salamat, nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Tinapik ko ang kanyang balikat at sinabing, maging masaya ka, ha? At umupo na ako. Habang nagaganap ang seremonya, napansin kong madalas siyang sumusulyap sa akin. Ang kanyang mga tingin ay puno ng pasasalamat, panatag at masaya ang aking kalooban. Naniwala akong sa pamamagitan ng perang iyon, mababawasan ang kanilang mga utang pagkatapos ng kasal at magiging mas madali ang kanilang pagsisimula. Naniwala rin akong naiintindihan ni Maya ang aking tunay na intensyon at mas pahahalagahan niya ang aming pagkakaibigan. Pagkatapos ng kasal, nag-leave si Maya ng 1 linggo para sa kanilang honeymoon. Habang nasa opisina, punong-puno ako ng kasiyahan sa paggawa ng mabuti. Pinag-usapan ng mga katrabaho ko ang malaking pakimkim na ibinigay ko. May mga pumuri sa akin, sinabing mabuti ang puso ko. Mayroon din namang nagsabing nagyayabang lang ako at tanga. Isang tainga kong pinakinggan at sa kabila inilabas ang lahat ng sinabi nila. Nagtiwala ako sa aking desisyon at sa aming relasyon. Naniniwala akong si Maya ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob at hinding-hindi niya sasayangin ang aking kabutihan. Ngunit ang buhay ay hindi kasing simple ng inaakala. Minsan, ang kabutihan ay nagiging isang espadang may 2 talim at ang labis na pag-asa ay humahantong sa mapait na pagkabigo. Hindi ko alam na ang malaking pakimkim na iyon ay magiging simula ng isang malaking hindi pagkakaunawaan na maglalayo sa aming dalawa at mag-iiwan ng isang sugat sa aking puso na hindi naghilom sa loob ng 3 taon. Sa araw ng pagbabalik ni Maya sa opisina, inaasahan ko ang isang masayang pagkikita. Gusto kong marinig ang mga kwento tungkol sa kanilang matamis na honeymoon. Inaasahan kong may dala siyang maliit at magandang regalo para sa akin bilang pasasalamat, siguro isang lokal na produkto o isang makabuluhang souvenir. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa aking inaasahan. Isang magandang Lunes ng umaga, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon at nagbibigay liwanag sa aming opisina. Bumalik si Maya mula sa kanyang honeymoon na may mukhang puno ng kaligayahan. Kitang-kita ang pamumula sa kanyang mga pisngi, tanda ng isang bagong kasal. Pagkakita niya sa akin na papasok sa pinto, agad siyang tumakbo papalapit, dala ang isang shopping bag na maingat na binalot sa lumang dyaryo. Masigla siyang bumati at sinabing na-miss niya ako at lagi niya akong naiisip habang naglalakbay. Nagpunta raw sila ng asawa niya sa Palawan at napakaganda raw ng asul na dagat at puting buhangin at ang pagkain ay napakasarap. Nakangiti akong nakinig sa kanyang mga kwento at nahawa ako sa kanyang kaligayahan. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang shopping bag sa aking mesa. Ito raw ay regalo na pinaghirapan nilang hanapin ng kanyang asawa, nilibot ang iba't ibang sulok para lang mahanap ito. Espesyal po ito, ate, at bagay na bagay sa inyo. Sana po magustuhan ninyo, sabi niya. Nang makita ko ang kanyang mga matang kumikinang sa pagmamalaki at pag-asa, hindi ko maiwasang makaramdam din ng kuryosidad at pananabik. Naisip ko, siguradong isang mamahalin o kakaibang bagay ito.
Baka isang set ng mamahaling cosmetics, isang malambot na silk scarf o kahit man lang isang magandang handicraft. Nagpasalamat ako kay Maya at dahan-dahang tinanggal ang balot na dyaryo. Nakatayo si Maya sa tabi ko, magkadaop ang mga palad at tahimik na naghihintay sa aking reaksyon. Nang matanggal ang huling sapin ng dyaryo, ang nakita ko ay isang simpleng karton na walang tatak o disenyo. Medyo natigilan ako, ngunit sinabi ko sa sarili, hindi mahalaga ang itsura, ang laman ang importante, at pinilit kong ngumiti. Binuksan ko ang kahon at sa sandaling iyon, ang ngiti sa aking mga labi ay nanigas. Sa loob ng mga lukot na papel, naroon ang isang tasa na gawa sa luwad. Oo, isang simpleng tasa. Hindi ito yung makinis na porselanang tasa na may magandang pinta na karaniwang nakikita sa mga souvenir shop. Ito ay isang kulay putik na tasa na may mga bitak-bitak na disenyo at mukhang napakaluma at magaspang. Nang buhatin ko ito, naramdaman ko ang magaspang at baku-bakong tekstura sa aking mga daliri na halos ikinilabot ko. Ang barnis ay naninilaw na parang dinaanan ng makapal na usok at ang bibig ng tasa ay may mga yupi na parang may bungi. Inikot-ikot ko ang tasa, naghahanap ng anumang espesyal na katangian o artistikong halaga, ngunit wala akong nakita kundi ang pangit at murang itsura nito. Tumingin ako kay Maya. Pilit na itinatago ang pagkadismaya na kumukulo sa aking dibdib. Nakatayo pa rin siya roon, naghihintay ng papuri mula sa akin. Gusto mo ba ate? Tanong niya. Mukha lang po siyang magaspang, pero maganda po yan gamitin. Matagal po nananatili ang init at maganda po ang kapit sa kamay. Idinagdag pa niya na sinabi raw ng asawa niya na ito ay isang bihirang bagay na mahirap hanapin. Napalunok ako at pilit na ngumiti. Kakaiba yung tasa. Salamat Maya. Sa napak-espesyal na regalong ito, ang boses ko ay tuyo at walang buhay kahit sa sarili kong pandinig. Tila hindi napansin ni Maya ang pagbabago sa aking kilos o baka masyado siyang inosente para mapansin ito. Ngumiti siya ng malapad at sinabing natutuwa siyang nagustuhan ko. Nagpaalam siyang babalik na sa kanyang pwesto at pinaalalahanan pa kung subukan kong gamitin ang tasa. Bumalik si Maya sa kanyang upuan na may magaan na mga hakbang. Naiwan akong nakatayo roon, tulala habang hawak ang tasa at ang puso ko ay unti-unting nanlalamig. 50,000 piso. Ang aking taos-pusong pagtulong, ang aking pag-aalaga at atensyon, ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang bungi at lumang tasa para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nasaktan ang aking amor propyo. Naisip ko kung ano ang nasa isip ni Maya nang ibigay niya ang regalong ito. Inisip ba niyang wala akong taste o minamaliit niya ako at iniisip na bagay lang sa akin ang ganitong klasing basura? O baka naman nang hinayang siyang gumastos kaya bumili na lang siya ng kahit anong tasa sa ukay-ukay at pinalabas na espesyal. Habang iniisip ko, lalo akong nagagalit at nasasaktan. Kung binigyan na lang niya ako ng isang supot ng candy o isang pakete ng kape mula sa kanilang probinsya o anumang simpleng regalo, masaya ko pa sanang tatanggapin. Ngunit ang bigyan ako ng isang bagay na ganito kaluma at dumi at sabihin pang isang bihirang bagay na pinaghirapan hanapin. Padabog kong inilapag ang tasa sa mesa at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Napatingin sa akin ang mga katrabaho ko. Mabilis kong isinilid ang tasa sa drawer. Ayokong may makakita sa kahabag-habag na regalong ito. Buong umaga, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Ang imahe ng tasa at ang masayang mukha ni Maya ay hindi maalis sa isip ko. Galit ako, pero kasabay nito ay nalulungkot. Nang tanghalian, nag-text si Maya at nagyayang kumain. Tinitigan ko ang text, nagsulat at bumura ng reply ng paulit-ulit. Sa huli, sinagot ko ng masungit, may lakad ako. Kayo na lang kumain. I-off ko ang telepono at yumuko sa aking mesa.
Isang mapait na pakiramdam ang kumalat sa aking dibdib. Ang ilang taong pagkakaibigan na parang magkapatid ay masisira lang dahil sa isang walang kwentang tasa. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang pagkadismaya at ang pakiramdam na minamaliit ako. Gabi, pag-uwi, dinala ko ang tasa. Pagkakita rito ng asawa ko, humalakhak siya ng malakas. Ininspeksyon niya ito at napailing. "Naloko ka," sabi niya. "Ganyan, nabibili lang yan sa bangketa sa Quiapo. Baka nga wala pang 100 yan." Pinagtawanan niya ako, sinabing masyado akong nagtitiwala sa tao kaya nagiging tanga. 50,000 ang pinalit sa isang pirasong putik. Ang mga salita ng asawa ko ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang galit sa aking puso ay lalong lumaki. Inihagis ko ang tasa sa isang sulok ng aming kitchen cabinet at nagpasya akong mula sa araw na iyon, puputulin ko na ang lahat ng atensyon at kabaitan na ibinibigay ko kay Maya. Isinara ko na ang isip ko. Itinuring kong nawala na lang ang 50,000 piso. Isang mamahaling aral tungkol sa puso ng tao. Nakahain na ang hapunan. Umuusok pa ang mainit na sinigang. Ngunit ang kapaligiran sa aming bahay ay mabigat na parang tingga. Habang kumakain, panay ang sulyap ng asawa ko sa cabinet kung saan ko inihagis ang tasa. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa karaniwan niyang sermon. Alam kong nagtitimpi lang siya, naghihintay ng tamang oras para pagsabihan ako sa pagiging gastadora at sa kawalan ko ng kakayahang kumilatis ng tao. Hindi na siya nakatiis. Padabog niyang inilapag ang kanyang kutsara at tinidor. "Alam mo ba kung anong isinugal mo? 50,000 piso natin yon, pera na pinagpaguran nating mag-asawa ng 1 buwan. At ngayon, isang pirasong putik na may bungi ang kapalit. Tingnan mo nga yan, luma at marumi, di ba? Yung paninilaw na yan, siguradong pinagsawaan na ng iba yan. Baka pinulot lang yan ng junior mo at ibinigay sa'yo." Yumuko ako sa aking plato. Ang kanin sa aking bibig ay parang dayami. Pakiramdam ko, nasaksak ang pinakailalim na bahagi ng aking pagkatao. Gusto kong sumagot, ipagtanggol si Maya. Sabihing baka wala lang siyang taste, pero mabuti ang intensyon niya. Ngunit walang salitang lumabas sa aking bibig dahil maging ako ay litong-lito. Ang tasang iyon ay naroon, isang malinaw na ebidensya ng aking pagiging inosente at katangahan sa pagtitiwala sa tao. Nagpatuloy ang asawa ko. Inakusahan niya akong hindi marunong mag-ingat sa pera, mahilig magpasikat at mayabang. Ang kabutihan daw sa mundong ito ay isang luho at hindi ka dapat umasang may isusukli sa'yo. Lalo na yung mga taong tulad ni Maya, galing probinsya, na gagawin ang lahat para umasenso. Lalapit yan sa'yo, pupurihin ka, tapos kapag nakuha na ang gusto, iiwan ka na. Yang tasa na, yan ang pinakamalinaw na sagot sa pagkakaibigan ninyo. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking dibdib. Galit ako sa kanya, pero mas galit ako sa sarili ko. Galit ako sa kanyang mapanghusgang pananaw, pero mas kinamumuhian ko ang sarili ko dahil binigyan ko siya ng dahilan para husgahan ako. Kung medyo mas maayos lang na regalo ang ibinigay ni Maya, kahit mura, basta bago at malinis, may mukha pa sana akong ihaharap sa asawa ko at sasabihing, ang mahalaga ay ang intensyon. Ngunit napakahirap ipagtanggol ng regalong ito. Tumayo ako at niligpit ang pinagkainan. Ang tunog ng mga pinggan sa lababo ay mas matinis kaysa karaniwan. Ang imahe ng lumang tasa ay hindi maalis sa isip ko. Ang masayang mga mata ni Maya habang inaabot ang regalo, ang mga salita niyang pinaghirapan daw nilang hanapin iyon. Talaga bang ganoon kasama ang kanyang taste? O tulad ng sabi ng asawa ko, minamaliit niya lang ako? Siguro tama ang asawa ko, masyado kong in-overestimate ang halaga ko sa ibang tao. Para kay Maya, ako ay isang amo na madaling utuin at hinga ng pera. Gabi na, hindi ako makatulog. Nakatalikod sa asawa ko, binasa ng aking mga luha ang unan.
Hindi ang 50,000 ang masakit, kundi ang katotohanang niyurakan ang aking kabutihan. Itinuring ko si Maya na parang kapatid, inalala mula ulo hanggang paa. Paano niya nagawang buhusan ako ng ganito kalamig na tubig? Ang sakit ay nagpatigas sa aking puso. Ang masasamang isipin tungkol kay Maya ay nagsimulang tumubo na parang mga damo pagkatapos ng ulan. Kinabukasan, maaga akong gumising at nag-makeup ng makapal para itago ang namamagang mga mata. Pagdaan ko sa sala, nasulyapan ko ang tasa sa ibabaw ng cabinet. Gusto ko itong ihagis sa basurahan, ngunit hindi ko ginawa. Nagpasya akong itago ito. Hindi dahil mahalaga ito, kundi bilang paalala sa sarili ko araw-araw. Sa tuwing makikita ko ito, ipapaalala ko sa sarili kong, huwag nang magtiwala ng lubusan, huwag nang maging tanga sa pagiging mabait. Ang tasang ito ang magiging pinakamahal na aral sa aking buhay. Sumakay ako ng kotse at sumabak sa traffic ng Lunes ng umaga sa Maynila. Pagdating ko sa opisina, sa halip na batiin ang mga kasamahan ko ng nakangiti, pumasok ako ng may malamig na ekspresyon. Naglilinis si Maya ng kanyang mesa nang makita niya ako. "Good morning po, Ate Isabel," bati niya ng masaya. Isang lang ang isinagot ko, hindi man lang siya tiningnan at dumiretso sa aking pwesto. Mula sa araw na ito, magbabago ako. Hindi na ako ang mabait na Ate Isabel na laging handang magturo, kundi isang strikto at distanteng amo. "Maya, ikaw ang gumawa nito sa akin. Huwag kang magagalit kung magiging malupit ako sa iyo. Ang malamig na tubig na ibinuhos mo sa akin, hinding-hindi ko makakalimutan." Sa mga sumunod na araw, ang hangin sa pagitan namin ni Maya ay naging napakabigat. Nagtayo ako ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan naming dalawa. Dati, pagdating ko sa umaga, dumadaan ako sa kanyang pwesto para kumustahin siya. Ngayon, nilalagpasan ko na lang siya na parang hangin. Isinubsob ko ang aking sarili sa computer at nagsusuot ng headphones para maiwasan siyang kausapin. Si Maya ay isang sensitibong tao. Agad niyang napansin ang pagbabago sa akin. Sa mga unang araw, sinusubukan pa rin niya akong kausapin. Iniisip na baka pagod lang ako o may problema sa bahay. Nang tanghalian, lumapit siya sa akin. "Ate Isabel, gusto niyo po bang subukan yung bagong gotohan sa kanto? Masarap daw po roon." Hindi ako tumingin at patuloy na nag-type. "May lunch meeting ako, kasama ang kliyente," malamig kong sagot. "Kayo na lang." Natigilan si Maya at pagkatapos ay malungkot na bumalik sa kanyang pwesto. Naawa ako sa kanyang itsura, ngunit matigas na ang puso ko noon at wala akong naramdamang simpatya. Naging mas mahigpit ako sa pag-check ng kanyang trabaho. Ang mga maliliit na pagkakamali sa report na dati pinalalampas ko o tinuturuan ng maayos ay ngayon pinupuna ko ng matindi. Sa isang meeting, nang mag-present siya ng bagong ideya, ginamit ko ang matatalas na salita para ibasura ang kanyang suhestiyon. Nakita ko ang pagkalito at sakit sa kanyang mga mata. Nakita kong nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang laylayan ng kanyang damit, ngunit nagbingi-bingihan ako. Kinumbinsi ko ang sarili kong ito ang tamang gawin bilang isang manager, paghiwalayin ng trabaho at personal na damdamin. Ang pinakamatinding komprontasyon ay nangyari isang hapon na malakas ang ulan. Dinalhan ako ni Maya ng isang tasang mainit na kape. Nang ilapag niya ito sa aking mesa, naamoy ko ang mabangong aroma, ngunit sa halip na matuwa, nainis ako. "Ate, mukha po kayong stress. Inom po kayo para gumaan ang pakiramdam nyo," mahina niyang sabi. Itinulak ko palayo ang tasa. Nag-stop na ako sa caffeine. "Sa susunod, huwag ka nang mag-abala." Parang nabigla si Maya at nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Pautal-utal siyang humingi ng paumanhin at nagmamadaling kinuha ang tasa at umalis na parang nakagawa ng malaking kasalanan. Habang tinitingnan ko siyang papalayo, kumirot ang isang sulok ng aking puso, ngunit agad kong iwinaksi ang damdaming iyon. "Nambobola na naman," sabi ko sa isip ko.
Pagkatapos akong bigyan ng basurang tasa, susubukan akong suhulan ng murang kape. Hindi ako ganoon kadaling makuha. Ang sakit ng pakiramdam na minamalita ko ay ginawa akong mas mapanghusga at kahina-hinala. Tumanggi rin akong tulungan siya sa trabaho. Nang nahihirapan siya sa isang mahirap na kliyente, sa halip na tulungan siya tulad ng dati, sinabi ko, "Humanap ka ng paraan. Hindi ka na bago rito. Hindi pwedeng lagi kang aasa sa iba." Tumingin si Maya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at sakit. Siguro, hindi niya maintindihan kung bakit ang ate na dati nag-aalaga sa kanya ay biglang nagbago. Hindi niya alam na ang regalong ibinigay niya ang pumatay sa lahat ng pagmamahal ko para sa kanya. Nagsimula na ring mapansin ng mga katrabaho namin ang lamat sa aming relasyon. Nagbubulungan sila sa likod ko. Sabi ng iba, baka may nagawa si Maya na ikinagalit ko. Sabi naman ng iba, sadyang sumpungin lang daw ako. Binaliwala ko silang lahat. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Alam kong wala akong ginawang mali. May karapatan akong magalit at madismaya kapag niyurakan ang aking kabutihan. Lalo kaming nagkalayo ni Maya. Sa mga company party, kung dati magkatabi kami, ngayon ay pinipili namin ang pinakamalayong upuan sa isa't isa. Ang aming mga text messages na dati puno ng kuwentuhan ay nawala na. Ngayon, puro na lang tungkol sa trabaho ang laman ng aming chat. Naging matagumpay ako sa pagtulak kay Maya palayo sa buhay ko. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, mayroon pa ring kakulangan at panghihinayang. Ang tatlong taong pinagsamahan ay hindi basta-basta maitatapon. Sa tuwing nakikita kong masaya siyang nakikipag-usap sa iba, nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na selos at pait. Na-miss ko ang mga araw na nagtatawanan kami. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang lumang tasa, bumabalik ang aking pride at nilalamon nito ang anumang natitirang panghihinayang. Nagpasya akong panatilihin ang distansyang ito para hindi na masaktan muli. Isang Lunes ng umaga, pumasok si Maya na may dalang malaking bayong. Inilapag niya ito sa kanyang upuan at nagsimulang maglabas ng malalaki at matatamis na mangga. Ipinamahagi niya ito sa aming mga kasamahan. Pinadala po ni Nanay galing Bicol kahapon, masaya niyang sabi. Galing po sa puno namin, walang pesticide kaya napakatamis. Masayang tinanggap ng lahat ang mga mangga. Pinili ni Maya ang pinakamalalaki at pinakamagaganda, inilagay sa isang maliit na paper bag at dahan-dahang lumapit sa aking mesa. Inabot niya ito sa akin nang may pag-iingat at pag-asa sa kanyang mga mata. Ate Isabel, para po sa inyo. Pinili ko po yung pinakamatamis. Sabi po ni Nanay, sa inyo ko raw po unang ibigay. Malaki raw po ang utang na loob namin sa inyo. Tiningnan ko ang mga mangga at ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, nakita ko ang sinseridad sa kanyang tingin. Ngunit muling sumagi sa isip ko ang imahe ng lumang tasa. Pilit akong ngumiti. Salamat Maya, pero ang dami na kasing prutas sa bahay, baka mabulok lang. Hatiin nyo na lang, yan ng iba o iuwi mo. Ang pagtanggi ko sa harap ng lahat ay parang pagbuhos ng malamig na tubig sa mukha ni Maya. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Nakita kong nanginig ang kanyang kamay. Namula ang kanyang mukha sa hiya at sakit at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Biglang tumahimik ang buong opisina at lahat ng mata ay nakatuon sa aming dalawa. Alam kong sumobra ako, na pinahiya ko siya. Ngunit hindi ako pinayagan ng aking pride na bawiin ang aking sinabi. Yumuko si Maya at mahinang sumagot ng sige po at dahan-dahang inilapag ang mga mangga sa common table. Umupo siya sa kanyang silya at nakita kong nanginginig ang kanyang mga balikat. Umiiyak siya. Naramdaman ko ang konsensya, ngunit iwinaksi ko ito para matuto siya. Sabi ko sa sarili ko, para hindi na niya subukang bilhin ang loob ko sa mga murang prutas na yan. Nang hapong iyon, habang paubos na ang mga tao, hinintay ako ni Maya sa tapat ng elevator. Namumugto at namumula
ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ako at nanginginig ang boses na nagtanong, Ate Isabel, may nagawa po ba akong mali para ikagalit ninyo? Kung mayroon man po, sana pagalitan niyo na lang ako o parusahan. Huwag niyo naman po akong tratuhin ng ganito kalamig. Natatakot po ako. Huwag niyo po akong iwasan. Nang makita ko ang kanyang umiiyak na mukha, nang hina ang puso ko. Gusto ko siyang sigawan. Bakit mo ako binigyan ng basurang tasa? Bakit mo ako minamaliit? Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Natakot akong baka lalong gumulo ang lahat. Baka kumalat ang tsismis na pinoproblema ng isang amo ang regalo sa kasal ng kanyang junior. Huminga ako ng malalim. Masyado ka lang sensitibo, Maya. Hindi ako galit. Marami lang trabaho at problema sa bahay kaya stress ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at magtrabaho ka na lang ng maigi. Tinitigan ako ni Maya. Alam kong hindi siya naniwala pero hindi na siya nagtanong. Yumuko siya, nagpaalam at pumasok sa elevator. Habang nagsasara ang pinto, para kaming pinaghiwalay sa magkaibang mundo. Nakatayo ako sa lobby, mabigat ang dibdib. Nagsinungaling ako, isang malupit na kasinungalingan para pagtakpan ang sarili kong kababawan. Mula noon, hindi na sinubukan ni Maya na lumapit sa akin. Naging mas tahimik siya at laging mag-isa. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi agad siya. Nakita ko siyang unti-unting pumapayat. Hindi ko alam na sa likod ng kanyang katahimikan ay isang malalim na sakit na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit ang ate na dati nagmamahal sa kanya ay biglang naging napakalamig. Hindi niya alam na ang dahilan ay ang regalong pinahahalagahan niya ng husto, ang regalong puno ng pasasalamat. Ang hindi pagkakaunawaan na iyon ay parang lason na unti-unting sumira sa aming relasyon. Ako, na inakalang biktima, ay ang kontrabida pala sa kuwentong ito. At ang kabayaran sa aking pagkabulag ay mga luha ng pagsisisi sa hinaharap. Ang panahon ay mabilis na lumipas. 3 taon na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang tasang iyon. Sa loob ng 3 taon, ang relasyon namin ni Maya ay nanatiling nagyayelo. Hindi kami magkaaway, pero hindi rin kami magkaibigan. Kami ay mga katrabaho na nag-uusap lamang kung kinakailangan. Si Maya ay naging isang mahusay na empleyado. Hindi na siya ang mahiyain at baguhang empleyado, kundi isang respetadong miyembro ng team. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang pag-unlad, nakakaramdam ako ng pait. Kung hindi dahil sa tasa, siguro ako ang unang-unang magiging proud sa kanya. Noong nakaraang taon, nabuntis si Maya. Tuwang-tuwa ang buong opisina para sa kanya. Nang mag-maternity leave siya, nagbigay ako ng nararapat na halaga para sa regalo ng opisina, hindi kulang, hindi sobra. Para sa akin, iyon ang profesional na gawin. Ayoko nang magkaroon ng anumang emosyonal na koneksyon. Nang bumalik siya mula sa kanyang leave, ipinakita niya ang mga litrato ng kanyang anak. Isang sulyap ko lang nakita, isang malusog at cute na sanggol na kamukhang kamukha niya. Ang tasa na bigay niya ay matagal ko nang kinalimutan. Mula sa drawer ng opisina, dinala ko ito sa bahay at inilagay sa pinakatuktok ng estante sa study room kung saan natabunan na ito ng alikabok at sapot ng gagamba. Ang trabaho ay naging mas abala. Wala na akong panahon para isipin si Maya. Ang kanyang presensya ay unti-unti nang nawawala sa aking paningin. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pag-ikot. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpilit sa aking balikan ang nakaraan. Katapusan ng taon, nagkaroon ng malaking anunsyo sa kumpanya. Lilipat ang aming departamento sa isang bago at mas malaking gusali. Kinailangan kong iuwi ang lahat ng aking mga gamit mula sa opisina para ayusin. At sa pag-aayos na iyon, muli kong nakita ang tasa, ang simula ng isang paglalakbay patungo sa isang napakasakit na katotohanan. Bumalik tayo sa linggo ng hapong iyon. Matapos ang mahabang pagmumuni-muni, nagpasya akong tapusin na ito. Kinuha ko ang tasa para itapon.
Ngunit bago iyon, kumuha ako ng wet wipes para punasan ng makapal na alikabok, isang ugali ko na habang pinupunasan ko ang ilalim ng tasa, may naramdaman akong mga nakaumbok na guhit. Sa una, inisip kong depekto lang ito sa pagkakagawa, ngunit dahil sa kuryosidad, binaliktad ko ito. Sa ilalim ng dumi, may mga linyang tila bumubuo ng mga letra. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Kumuha pa ako ng wipes at kinuskos ng maigi ang ilalim. Unti-unting lumabas ang mga salitang inukit. Bragi, Pag-asa, Lot 3, Bubong 27. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon. Bragi, Pag-asa, hindi ba't isa iyong mahirap na komunidad sa isang sulok ng Metro Manila? Bakit iuukit ni Maya ang ganitong address sa isang regalo? Isang code o isang tunay na address? Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likod. Karaniwan, pangalan ng mag-asawa o isang magandang mensahe ang inuukit sa regalo, ngunit isang address na nagpapahiwatig ng kahirapan? Hindi ko maintindihan. Naalala ko ang masayang mukha ni Maya at ang sinabi niyang espesyal ang regalong ito. Ano ang espesyal sa isang address ng squatter? Ang matinding kuryosidad ay nanaig sa aking galit at pride. Naramdaman kong may lihim sa likod ng mga salitang ito. Hinaplos ko ang mga ukit. Kailangan ng matinding pasensya para makapag-ukit sa ganito katigas na luwad. Kung basura lang ito, bakit pag-aaksayahan ng ganitong hirap? Gabi na, hindi ako makatulog. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na wala sa sarili. Hindi maalis sa isip ko ang address. Lihim kong sinearch sa internet ang Barangay Pag-asa. Lumabas ang mga larawan ng isang siksikan at sira-sirang komunidad. Naninilaw na mga pader, magugulong istruktura, mga kawad ng kuryenteng parang spaghetti. Sinasabi sa mga artikulo na ang buhay doon ay mahirap, laging walang tubig, at ang mga banyo ay communal. Kinilabutan ako. Paanong maiuugnay si Maya sa ganitong lugar? Hinanap ko ang ibig sabihin ng bubong, isang pansamantalang tirahan sa itaas ng isang gusali, karaniwang tinitirhan ng mga mahihirap na estudyante o nagsisimulang magtrabaho. Ang Lot 3 siguro ay ang partikular na gusali at ang bubong ay ang kwarto sa itaas. Pero ano ang 27? Kaarawan niya? Hindi. Ang kasal nila ay Nobyembre. Ano ang 20 BTSF? Habang tumatagal, lalo akong nalilito. Tiningnan ko si Maya sa kanyang pwesto. Tahimik siyang nagtatrabaho. Hindi siya mukhang isang taong may itinatagong malaking sikreto. Baka naman binili niya lang ang tasa at may dati ng ukit iyon. Ngunit sinasabi ng intuition ko na hindi ganoon kasimple. Ang mga ukit ay malalim at sinadya. Ang mga mata ni Maya noong araw na iyon ay hindi nagsisinungaling. Nang hapon na iyon, nag-half day ako, sinabing may pupuntahang kliyente. Ngunit ang totoo, nagmaneho ako nang walang direksyon hanggang sa natagpuan ko ang sarili kong papunta sa lugar na iyon. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata, nakatayo sa bukana ng eskinita patungo sa Brgy. Pag-asa, nag-alinlangan ako. Ang eskinita ay makitid at madilim, amoy amag at basura. Huminga ako ng malalim at pumasok. Habang lumalakad, para akong pumapasok sa ibang mundo, isang mundo ng kahirapan na hindi ko kailanman inakala. At si Maya, ang maliit at mahinhin kong junior, ay tumira sa ganitong lugar. Kumirot ang puso ko. Nagsimula kong maramdaman na sa likod ng masayahing si Maya ay isang masakit na nakaraan. Natagpuan ko ang Lot 3, isang luma at sira-sirang gusali. Nagtanong ako sa isang ale na nag-aayos ng halaman. Ale, saan po dito ang 327? Nagulat ang ale. Naku iha, baka naligaw ka. Walang 327 dito, hanggang 306 lang ang mga unit dito. Naguluhan ako. Muli kong tiningnan ang litrato sa telepono ko. Brgy, Pag-asa, Lot 3, Bubong 27. Naku, wala akong alam na ganyang address, sabi ng ale. Subukan mong magtanong kay Aling Nena sa sari-sari store sa kanto.
Matagal na siya rito, baka alam niya. Nagpasalamat ako at bumalik sa kanto. Sa ilalim ng isang malaking puno, may isang maliit na sari-sari store. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang nakaupo roon. Bumili ako ng soft drinks at umupo sa tapat niya. Nagpalitan kami ng ilang salita bago ko itinanong ang aking pakay. Aling Nena, naghahanap po ako ng isang tao. Ang address po niya ay Bubong 27. Alam niyo po ba kung saan yon? Nang marinig niya ang Bubong 20 bitina, natigilan siya. Tinitigan niya ako. Sinong hinahanap mo roon, iha? Matagal nang walang nakatira doon. Si Maya po, isang babae mula Bicol. Maliit lang po siya. Ah, si Maya, sabi ni Aling Nena. Naaalala ko siya. Mabait na bata yon, pero napakasipag at matiisin. Pero anong kailangan mo sa kanya? Sinabi kong katrabaho niya ako. Pero, Aling Nena, ano po ang ibig sabihin ng Bubong 27? Tumawa si Aling Nena. Yun ba? Hindi kasi yan opisyal na address. Dito sa Lot 3, may bodega sa rooftop. Ginawan nila ng kwarto gamit ang yero at pinapaupahan ng mura. Ang 27 ay dahil may 27 baitang, yung bakal na hagdan paakyat doon. Napakatarik at delikado. Kaya ang tawag namin dito, Bubong 20 bitin baitang. Hindi yan alam ng mga bagong lipat. Natulala ako. Ang 20 piti ay hindi numero ng kwarto, kundi bilang ng mga hakbang. Ibig sabihin, si Maya ay nakatira sa pinakamataas, pinakamainit at pinakamahirap na pwesto sa buong gusali. Napakalaki ng tiniis ng batang, yun diyan. Patuloy ni Aling Nena. Pagtag-araw, parang oven sa init. Pagtaglamig, tagos sa buto ang lamig. Pero tiniis niya ng ilang taon. Maagang umaalis, gabing-gabi na umuuwi, tapos may sideline pa sa gabi. Nakakaawa yung itsura niya, sobrang payat. Bawat salita ni Aling Nena ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Naalala ko ang laging masayahing si Maya sa opisina. Hindi ko inakalang sa likod noon ay isang buhay sa loob ng isang kulungan ng manok. Gusto ko sanang makita ang lugar. Pwede pa po bang akyatin yon? Naku, delikado na. Yung hagdan, kinakalawang na, sabi ni Aling Nena. Pero kung gusto mo talaga, sige, mag-ingat ka lang. Nagpasalamat ako at tumayo. Tumingin ako sa rooftop. Doon, naroon ang Bubong 27, ang tahanan ng pagod na kabataan ni Maya. Huminga ako ng malalim at nagsimulang umakyat sa madilim na hagdanan. Ang hagdanan sa loob ng gusali ay makitid at matarik, amoy amag. Nang marating ko ang ikatlong palapag, nakita ko ang bakal na hagdanan na sinasabi ni Aling Nena. Kinakalawang at mukhang babagsak anumang oras. Hinubad ko ang aking high heels at maingat na umakyat. 1, 2, binilang ko. Eksaktong 27. Pagdating ko sa itaas, isang mainit na hangin ang sumalubong sa akin. Sa isang sulok ng rooftop, naroon ang isang maliit na kwartong gawa sa yero. Iyon ang Bubong 27. Sarado ito, ngunit may siwang sa pintuan. Sumilip ako. Ang kwarto ay walang laman at puno ng alikabok. Napakaliit, kasya lang siguro ang isang kama at isang maliit na mesa. Ang bubong ay napakababa. Kinilabutan ako habang iniisip ang buhay ni Maya rito. Paano niya natiis ang init? Ang lamig? May nakita akong isang lumang kalendaryo sa pader nakatigil sa buwan ng kanyang kasal. Sa tabi nito, may mga piraso ng dyaryo na idinikit sa pader. May mga sulat kamay. Kaya mo to, Maya. Para kay nanay. Napakabait ni Ate Isabel. Kailangan kong suklian ang kabutihan niya. Nang mabasa ko ang huling pangungusap, gumuho ang mundo ko. Bumuhos ang aking mga luha. Sa gitna ng kanyang kahirapan, inaalala pa rin niya ako, nagpapasalamat sa akin. At ano ang isinukli ko? Pinagtawanan ko ang regalo niya, iniwasan siya at minamaliit. Napaupo ako sa harap ng pinto at humagulgol.
Umiyak ako para kay Maya at umiyak ako dahil sa pagsisisi sa sarili kong kababawan. Ang bubong 27 na ito ang lugar kung saan niya inipon ang bawat sentimo para mabili ang tasang iyon. Hindi iyon basura. Iyon ay gawa sa kanyang pawis, luha at dugo. Inukit niya ang address na ito hindi para ipagyabang ang kahirapan, kundi para ibahagi sa akin ang kanyang pinagmulan, ang kanyang katotohanan. Ngunit tinanggihan ko ito ng walang awa. Bumaba ako na mabigat ang puso, ngunit malinaw ang isip. Alam ko na ang susunod kong gagawin. Kailangan kong balikan si Aling Nena. Pagbalik ko sa sari-sari store, nakita ni Aling Nena ang namumugto kong mga mata. Hindi siya nagtanong. Tahimik niya akong binigyan ng isang basong tubig. Aling Nena, sabi ko, lagi po ba kayong nag-uusap ni Maya? Tumango siya. Oo, dito siya bumibili ng instant noodles o tinapay pag-uwi. Lagi niyang ikinukwento yung isang Ate Isabel sa opisina niya. Sabi niya, parang anghel daw yon. Tinulungan daw siya noong nagkasakit ang nanay niya. Pinautang ng pera. Kung hindi raw dahil sa'yo, baka umuwi na siya sa Bicol at nagtanim na lang ng gulay. Itinuring kanyang parang tunay na kapatid at tagapagligtas. Muling bumuhos ang aking mga luha. Sa mata ni Maya, ako pala ang perpektong ate. Kahit sa mga panahong sinasaktan ko siya, may kinuha si Aling Nena sa ilalim ng kanyang upuan. Isang lumang lata ng biskwit. Ito, ipinabibigay ni Maya. Bago siya umalis, iniwan niya to sa akin. Sabi niya, kung may isang babaeng magtatanong tungkol sa bubong 20%, ibigay ko raw to. 3 taon ko nang tinago to. Akala ko, nakalimutan na niya. Ikaw pala yon. Nanginginig kong tinanggap ang lata. Ito ang iniwan ni Maya para sa akin. Bakit hindi niya direktang ibinigay? Inaasahan na ba niyang hindi ko maiintindihan ang regalo niya at kapag naging interesado na lang ako sa kanyang nakaraan, saka ako magiging karapat-dapat na matanggap ito? Binuksan ko ang lata. Sa loob, may isang itim na kwaderno, ilang litratong Polaroid at isang selyadong sobre. Ang kwaderno ay tala-arawan at budget book ni Maya. Puno ito ng mga numero, upa sa kwarto, 2,500, kuryente, 500, padala kay nanay, 10,000. May mga maiikling tala. Kailangan ni nanay ng chemotherapy. Saan ako kukuha ng pera? Gutom na ako. Isang tinapay lang ang kinain ko buong araw. Tiniis ko para maibili ng gamot si nanay. Hindi ko na kinaya. Bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Tiningnan ko ang mga litrato. Si Maya, pawis na pawis sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Isang plato na may kanin at tuyo lang. At isang litrato niya, hawak ang tasang luwad na may malapad na ngiti. Sa likod, may sulat. Sa wakas, nahanap ko na ang perpektong regalo para kay Ate Isabel. Sana magustuhan niya. Iyon ang pinakamatibay na ebidensya ng kanyang katapatan. Naging masaya siya nang mahanap ang tasang iyon at sinira ko ang kaligayahang iyon. Sa huli, kinuha ko ang sobre para sa mahal kong Ate Isabel. Nanginginig kong binuksan ito, isang mahabang liham. Habang binabasa ko, nanlabo ang aking paningin dahil sa mga luha. Ito na ang magpapaliwanag sa lahat. Nasa loob ako ng sari-sari store, tahimik na nagbabasa. Mahal kong Ate Isabel, kapag nababasa mo ito, marahil ay matagal na tayong hindi nagkikita. Isinulat ko ito bilang isang pag-amin at isang pasasalamat. Ate, alam niyo po ba, noong araw ng kasal ko, nang ibigay niyo ang makapal na sobreng iyon, tumakbo ako sa banyo para umiyak, hindi po sa saya. Umiyak po ako dahil sa sobrang utang na loob. Ang 50,000 piso para sa amin noon ay parang isang life raft sa gitna ng baha. Ate, ang totoo po, hindi kami nag-honeymoon sa Palawan. Nagsinungaling po ako para po protektahan ang aking pride, para hindi ako kaawaan ng mga tao.
Ang perang bigay nyo kasama ang iba pang regalo ay ipinambayad po namin sa operasyon ni nanay, sabi ng doktor. Kung na-delay pa ng 1 linggo, baka hindi na naagapan. Ang honeymoon po namin ay sa pasilyo ng ospital, natutulog sa upuan at kumakain ng dilata. Pero, ate, iyon po ang pinakamasayang araw ng buhay ko dahil nailigtas ko si nanay. Kayo po ang nagbigay ng milagrong iyon. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo noon pa, pero natakot po ako. Natakot akong isipin ninyong ginamit ko lang kayo, kaya nanahimik na lang po ako. Ate, noong araw na ibinigay ko ang regalo ko, sobrang saya ko po. Akala ko, maiintindihan nyo ang puso ko, pero nang makita ko ang pagkadismaya sa mga mata nyo, nadurog po ang puso ko. Alam kong luma at pangit ang tasa, hindi nababagay sa inyo. Pero, ate, iyon na po ang pinakamahalagang bagay na kaya kong ibigay noon. Sa loob ng 3 taon, sa tuwing nakikita ko kayo, gusto ko kayong yakapin at magpasalamat. Pero may pader na pong nakatayo sa pagitan natin. Ngayon, aalis na po ako ng Maynila. Uuwi na kami sa Bicol para magsimula ng bagong buhay. Iniwan ko po ang latang ito. Umaasang isang araw, dadalhin kayo ng tadhana rito. Kung nabasa nyo man ito, sana po mapatawad nyo ako sa pagsisinungaling ko at sana po maniwala kayo na sa puso ko. Kayo po ang pinakamagaling na ate at tagapagligtas sa buong buhay ko. Pagkatapos kong basahin, isinubsob ko ang aking mukha sa mesa at humagulgol na parang bata. Anong nagawa ko? Ang 50,000 piso na inakala kong nasayang ay nagligtas pala ng isang buhay. At ako, hinusgahan ko siya, sinaktan at pinilit na magsinungaling para pagtakpan ang kanyang paghihirap. Muli kong kinuha ang talaarawan at hinanap ang tungkol sa tasa. November 13, naghanap kami ni Jojo, asawa niya, sa lahat ng ukay-ukay sa Quiapo at Cartimar. Gusto kong regaluhan si Ate Isabel ng isang bagay na espesyal at tumatagal. Sa isang sulok, nakita namin ang isang matandang nagbebenta ng mga lumang gamit. May isang tasa doon. Sabi ng matanda, isa raw itong tunay na tiwi pot mula sa Albay, gawa sa tradisyonal na paraan. Matagal daw nananatili ang init at masarap inuman ng kape o salabat. Alam kong simple lang ang itsura, pero naniwala akong makikita ni Ate Isabel na isang taong malalim ang tunay na halaga nito. Ibinigay ko ang lahat ng natitira naming pera para mabili ito. Novi 14. Gusto kong gawing mas espesyal ang tasa. Inukit ko ang address ng tinitirhan ko sa ilalim. Bri, Pag-asa, Lot 3, Bubong 27. Ito ang lugar kung saan ako nahirapan, pero dito ko rin naramdaman ang pinakamalaking tulong. Gusto kong ibahagi ito kay Ate Isabel. Habang nag-uukit gamit ang pako, nasugatan ko ang aking daliri. Nagdugo. Pero tinuloy ko, ito ang simbolo ng puso ko. Sana maintindihan niya. Maya, ang tanga-tanga mo, bulong ko. Dugo ang ipinuhunan mo sa regalong iyon at itinapon ko lang sa isang sulok. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan kong hanapin si Maya. Kailangan kong humingi ng tawad. Kinabukasan, nag-file ako ng leave. Dala ang lata at ang tasang maingat kong binalot, sumakay ako ng bus papuntang Bicol. Habang nasa biyahe, halo-halong kaba at pag-asa ang naramdaman ko. Paano kung hindi niya ako patawarin? Pagdating ko sa terminal, sumakay ako ng tricycle patungo sa address na nakuha ko sa HR. Isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Puno ng bulaklak ang bakuran. Kumatok ako. Sino po yan? Isang boses na pamilyar. Ang boses ni Maya. Lumabas siya mula sa kusina. Nang makita niya ako, natigilan siya. Nabitawan niya ang hawak na gulay. Ate Isabel? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. Humagulgol ako sa kanyang balikat. Maya, patawarin mo ako. Mali ako. Napakasama kong ate. Naramdaman kong yumakap din siya pabalik. Umiiyak din siya. Ate, totoo po ba ito?
Akala ko po, hinding-hindi ko na kayo makikita. Binasa ko ang lahat, Maya, sabi ko. Pumunta ako sa bubong 27, alam ko na ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Natakot po ako, ate. Baka isipin ninyong ginagamit ko lang kayo. Noon, lumabas ang isang matandang babae. Ang nanay niya, nang ipakilala ako ni Maya, lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga kamay at lumuhod. Ma'am, maraming salamat po. Kayo po ang nagligtas sa buhay ko. Pinatayo ko siya, lalong bumuhos ang aking mga luha. Huwag po kayong magganyan. Ako po ang may kasalanan kay Maya. Nang hapong iyon, sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat, sa pagitan ng mga luha at yakap, ang isang nasirang pagkakaibigan ay muling nabuo. Para sa pananghalian, naghanda ang nanay ni Maya ng masaganang pagkain isdang bagong huli, sariwang gulay. Ito ang pinakamasarap na pagkain natikman ko sa buong buhay ko dahil ito ay niluto ng may pagmamahal at pasasalamat. Ikinuwento ni Maya ang bago niyang buhay. May maliit na silang tindahan at nag-aalaga ng mga manok. Simple, ngunit masaya at payapa. Wala na ang anino ng pag-aalala sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain, inilabas ko ang tasa. Maya, ibabalik ko ito sa iyo. Ikaw ang dapat magtago nito. Ito ay simbolo ng iyong katatagan. Umiling siya. Hindi po, ate. Para po sa inyo yan. Ngayong alam nyo na ang halaga nito, sana po itago ninyo. Hayaan nating maging simbolo ito ng ating pagkakaibigan na sinubok ng panahon. Sa tuwing iinom kayo, sana maalala niyo ako. Tinitigan ko siya. Alam kong hindi na ako pwedeng tumanggi. Sige, itatago ko ito. At ipinapangako ko, ito ang magiging pinakamahalagang bagay sa aking mesa. Nagpaalam ako ng hapon ding iyon. Pinabaunan ako ng nanay ni Maya ng isang sako ng prutas, itlog at bigas. Hinatid ako ni Maya sa sakayan. Habang papalayo ang bus, nakita ko siyang kumakaway. Pagbalik ko sa Maynila, ang unang ginawa ko ay ayusin ang aking desk. Inalis ko ang lahat ng mamahaling palamuti. Inilagay ko ang tasa sa tabi ng picture frame ng aking pamilya. Araw-araw, dito ako nagtitimpla ng aking tsaa. Ang bawat higop ay nagpapaalala sa akin kay Maya sa bubong 27 at sa isang aral na hinding-hindi ko malilimutan. Binago ng kuwento ng lumang tasa ang aking pananaw sa buhay. Natutunan kong huwag manghusga base sa panlabas na anyo. Natutunan kong pahalagahan ang tunay na damdamin na nakatago sa likod ng mga simpleng bagay. Madalas pa rin kaming magkausap ni Maya sa telepono. Malayo man kami sa isa't isa, ang aming pagkakaibigan ay mas matibay pa kaysa dati dahil alam ko mayroon akong isang kapatid na nagturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga sa mundo. At ang tasang luwad na iyon, hindi na lang isang bagay, kundi isang bahagi na ng aking kaluluwa, isang kayamanan na nagpapaalala sa akin araw-araw na maging isang mas mabuti at mas mapagmahal na tao. Iyon ang perpektong pagtatapos sa kwento ng isang lumang tasa at isang hindi pagkakaunawaan.